So ayun nga, good morning mga Lodi Cakes. Isang panibagong araw naman. Ayan, mag-check muna ako nitong motor ko. Papalitan ko siya ng pulley. Ayan, kasi galing ako ng long ride nung nakaraan nung nag-anniversary ang Bogus Radio sa Sariaya, Quezon. Ayan, check ko yung panggilid ng motor ko. Ayan, kasi nung umuwi kasi kami, madaling araw, nasobrahan sa bakbakan yung namin, takbuhan, sagadan. Kaya i-check ko siya kung anong naging problema niya. Gawa ng parang humina yung hatak niya. Kaya ayan, kinalas ko muna. 17mm nga pala yung ginagamit niyan guys, sa tornilyo na yan. Tapos ayan, tinanggal ko na rin yung drive face. Ayan, tinitingnan ko siya, chinecheck ko siya. Kala mo marunong. Tapos naka 1mm ako ng washer guys. Ayan mga Lodi Cakes, 1mm. Tapos ito na yung yung pulley. Ayan, pulley, tine-check ko pa yan. Kunwari, marunong mag-check. So, ayan, makinis na makinis. Kaya tingnan ko naman yung flyball niya, guys, kung kumakanto na o okay pa rin. Kasi matagal na itong flyball nito, eh. So, ayan. Ang flyball ko nga pala, guys, siya? Combi siya, combination. Halo siya ng 10-11. Tapos, pinunas-punasan ko na lang. Wala kasi akong CVT cleaner. Malinis pa naman siya kasi bago kami nag-rides, nilinis ko muna yan. Chinek ko lang kasi gawa ng parang nawawala ng RPM eh. So ayan, pinunas-punasan ko lang kasi malinis pa naman siya guys. Tapos yung belt, chinek ko na rin yung belt. Ayan. And tinanggal ko na rin yung sa likod niya guys. Yung sa may bell niya, ayan. Tinignan ko kung okay naman yung kapit ng ng lining. Naka-regroove na yan guys, yung yung bell ko naka-regroove. Tapos ayan, yung clutch lining ko, ayan kumakapit naman siya ng maayos. Kaya wala siyang dragging. Kaya ang payo ko sa inyo, kung may dragging yung motor nyo, pa-regroove nyo na yung bell nyo. Ayan, yun ang solusyon dyan talaga. Kasi yung dragging hindi nawawala sa mga scooter, ayan, ganyan, sa mga automatic scooter. Kaya ayan, pinunas-punasan ko na lang guys. Tapos dilinisin ko na rin itong itong bell ko. Ayan. Pupunas-punasan ko lang yan mamaya. Kasi wala akong CVT cleaner eh. Ayan, pinunasan ko na yung lining. Ayan. Malinis pa naman kasi siya guys, kaya chinek ko lang talaga siya. Kasi nga nawala ng power yung niya. So ayan, yung bell ko. Medyo may alikabok kasi yung alikabok na nagagaling doon sa lining na napupudpud yan kasi pumupunta sa gilid niyan, kaya madumi yan. Wala akong CVT cleaner kaya pinunasan ko lang, tapos kakabit ko na lang ulit. Ayan, pinaikot-ikot ko pa yan guys, para gaya ng pagpaikot mo sa jowa mo. Tapos tinignan ko na rin yung niya, yung sigunyal niya kung umaalog. Okay naman, wala pa naman, hindi naman umaalog. Kaya kinabit ko na lang ulit. Tapos ayan, ikakabit ko na rin yung bell niya. So ayan. At simple lang naman guys ang pagkakabit niyan, pagbabalik niyan, tsaka pagbaklas niyan. Kasi kung magbabayad ka kasi, ang alam ko 250 or up to 300 ang niyan ang bayad niyan sa paglinis. Tapos ito na yung dalawa kasi yung pulley ko guys. Yung nakakabit kasi diyan yung bago na speed tuner kasi yung pulley set ko guys. Speed tuner ito. Yung isang ikakabit ko diyan yung luma ko na na pulley. Yan yung ikakabit ko. Tatago ko muna yung bago para pag may long ride lang kami, saka ko lang siya ikakabit. Ito naman pampasok ko lang. Ito muna ikakabit ko. Ang flyball ko nga pala diyan ay 10-11. Ang inuuna kong ikabit diyan yung magaan, yung 10 tapos 11, ayan. Ganyan yung pagkabit ko ng flyballs. Ayan, 10 tapos 11. Ayan, ganyan lang yung pagkabit ko, guys. Napakasimple lang naman, kaya hindi natin kailangang ibayad. Tapos sine-check ko na rin yung slider piece ko. Ayan, slider piece kung maluwag na. Pag maluwag na kasi yan, pinapalitan na yan, guys. Masikip pa naman yung sa akin, kaya ibabalik ko na lang ulit. Tapos inalog ko pa na parang nag-ice cream kung maingay. Okay naman siya, wala naman siyang alog. Tapos pinunasan ko na rin yung belt ko. Ayan, para malinis. Tapos ang pagkabit niyan guys, yung arrow dapat do sa papunta sa
sa may pulley sa unahan. Ayan, ganyan ang pagkabit niyan. Dapat yung arrow niya sa kaliwa. So ayan guys, ibabalik ko na lang ulit kasi okay pa naman siya eh. Maano pa naman, malinis pa naman at saka ang naging problema nga pala nito guys, yung ano ko, yung belt, ayan. Yung belt niya is sa sobrang ano ng takbuhan namin, yung kumbaga, ang tawag ko kasi ratratan. Tuloy-tuloy kasi yung piga ng throttle. Walang babaan kasi yung alauna ng madaling araw kasi kami umuwi. Ang luwag ng kalsada kaya parang nagkarera na kami. Ay, yung 1mm na washer ko na yan, tinanggal ko na lang yan kasi yung belt ko pumapagpag na yung belt. Kaya tinanggal ko na lang yan siya para maganda ulit yung ikot niya nung ano ko, nung belt ko. Nung naka 1mm kasi ako ng washer, ano na, pagpag na yung belt ko kasi matagal na rin kasi yung belt ko, dadalawang taon na rin yata yan eh. Palitin na. Kaya nung tinanggal ko yung washer, okay na siya, hindi na siya pumapagpag. Maganda na yung ikot niya. So ayan guys, ibabalik ko na ulit to. Ayan, medyo inaalog-alog ko pa nga ang belt niyan eh. Kasi minsan kasi pag hinihigpitan, naiipit kasi yan ng pulley at saka ng drive piece. Ako, ang ginagawa ko pag ihigpitan ko siya kasi yung white tool scope dito, hindi pwede dun sa unahan eh. Nilalagyan ko lang siya ng kalang ngayon, no, yung ano ko, tool screw rin na isa. Kinakalang ko lang siya pag hinihigpitan ko na siya. Para hindi siya umikot. Sa inaalog-alog ko yung belt para minsan kasi umiipit yan eh. So ayun guys, sana may konti kayong natutunan sa aking video na to. At maraming salamat sa lahat ng nanood. Ayan, okay na siya guys. Oh. Ang ganda na ng ikot niya, ng belt niya. Oh. Kasi tinanggal ko na yung 1mm na washer. Kung tawagin nga nila yung tuning washer o magic washer yata. Alright.